bawat hahawakan ninyo para use apps. If you know how to use Skype. Tingnan ninyo yung mga mahihirap. Bakit sila na... Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? Pakishare mo na po ng ating live streaming sa ngayong umaga. Subscribe po ninyo yung ating Team Nostradante YouTube account and Gilon Maravillas YouTube account. Like and share din po ninyo yung ating Facebook account, Dante Maravillas in Nostradante, at yung ating page, Dante Maravillas Vlog. Pasensya na po kayo, mga suki natin. Last broadcast natin, Friday, hindi na sinundan. Ngayon, Thursday na. The following week na mga kababayan sinundan kasi Monday, magla-live sana po ako. Alang iya yung PLDT. Ay, hindi man nila kasalanan kasi yung isang kakompetensya pala, yung competing company, naglagay din ng linya. Nang maglagay sila ng linya, naputol yung linya. So, yun po. Kahapon pa lang na ibalik yung linya natin. Kaya 3 days na wala tayo sa ating live streaming. At maraming salamat po kasi daming nag-chat sa akin. Actually, may mobile po ako. May Wi-Fi. Kailangan hindi ko masyadong ginagamit kasi dito sa amin medyo mahina din yung kailangan ko pang lumabas. Mahina dito sa bahay namin yung signal ng mobile Wi-Fi. Kaya nakakapag-chat po ako sa inyo pero hindi ako makapag-live. Anyway, ngayong umaga, mga kababayan, marami nang nakalampas sa ating balita, mga issue po. Kasama doon si Maria Ressa, pero risbakan pa rin natin, mga kababayan, kasi ang nagkasa sa kanya, si Wilfredo King. Ang hindi ko maintindihan kay Maria Ressa, ang itinuturo, si PRRD. At pati mga kababayan, yung Amerika, ang tinuturo si PRRD. Yung European Union, ganun din. So, lilinawin natin mga kababayan ngayon kasi maraming tao ang naniniwala sa kasinungalingan nila kasi marami yung nagsasabi. Pag marami bang nagsasabi, kailangang paniwalaan natin. So, ganun po, mga kababayan, ang nangyayari sa ngayon. And pag-usapan din natin yung sana gamot na na-develop dito sa atin. Hindi ko kailangan siguro i-mention, ano? Alam naman ng mga tao na. Kasi 11 na po yung in-erase. Yung gamot, basta yung gamot, yung injection, yun na lang. So, kailangan ko po, mga kababayan, na magamit ng mga coded information. May mga bagay na hindi ko dapat banggitin. Kailangan gagawa tayo ng strategy. Kasi po, sayang ng aking video. 11 videos na po ang dinilit. For telling the truth, for telling you the truth, mga kababayan, 11 videos. Kaya kung hindi na nila makuha yung mga previous ko, di naman lahat. It is deleted for telling the truth. Pero pag-usapan pa rin natin, mga kababayan, so, binaliwala dito sa Pilipinas yung injection. Yung gamot sana, dito sa
Dito sa virus, yung gamot sana mga kababayan, binaliwala dito sa Pinas. Alam ba ninyo mga kababayan na it was recognized and it is considered as a breakthrough in London, in the United Kingdom. Yan ang nakakalungkot. Sabi ko sa inyo, wala paling nabago sa ating mga officials. Ganon pa rin kabulok. Wala pa rin nabago. Nakakalungkot ang ganon. Breakthrough. Paano naging breakthrough sa United Kingdom? 35 years na dito sa atin, hindi man pinapansin. Pinasarap pa nga. Pinag-iinitan. Ano masasabi po ninyo, mga kababayan? You see? And pag-isapan din natin yung pakikisawsaw ng European Union sa kaso ni Maria Ressa. America and European Union, nakisawsaw kayo sa kaso dito sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, ito ang sinasabi ko sa inyo. Payag kayo sa ganito? Kailangan rumisbak kayo, mahal na Pangulo. Mamaya, pag-usapan natin kung paano yung pag-risbak. Makakatulong pa sa atin. Para hindi po tayo maging alipin nila, na sa ngayon po alipin tayo nila. Matagal na tayong alipin, lalo tayong inalipin. Akala natin, makakatalingkas na tayo. Lalong lumala pala. Then, pag-usapan natin mga kababayan din yung abayas kasi may delaying tactic, sabi ni Congressman Marcoleta. Hinihingi ni Congressman yung files, alpha files niya, ng lahat ng benefits, hindi ma-submit in Congress. Ang akala ko sa inyo, mga taga-abayas, Mr. Lopez, kala ko ba gusto ninyong ma-approve kaagad yung franchise? Paano yan ma-approve yung franchise? Dinidelay ninyo yung mga hinihingi sa inyo para magkaalaman. Alam na natin kung bakit dinidelay ninyo. May inaayos pa ba? May dinodoktor ba doon sa... Tapos, iyon na nakakalungkot pang isa. Taga rito sa amin, kilala ko yung abogado ng abayas. Sabi ng hindi ko kilala kung sinong congressman yun. Sino yun, mga kababayan? Yung congressman na presiding. Yung bata pa, hindi ko masyado kilala yun. May tao yata doon. Ganun ba? Yung presiding, mga kababayan, sabi doon sa abogado, ikaw yung abogado, nakakaya naman na palaging sinasabi po ninyo, wala kayong alam. Tinignan ko yung abogado kong sino. Alam yan, sabi ko, taga dito sa amin. Ka-Facebook ko. Taga doon sa 3rd District ng Albay. Sabi, attorney, bitawan mo na yan. Bitawan mo na, attorney, kung napakahirap i-defend. Kaysa naman, madamay ka eh. Tingnan mo, sabi ko, matalino yan si attorney magaling na abogado. Pag tinanong ng mga congressmen, wala niya akong alam. Napikon na yan.
Sabi ko sa inyo. So, anyway, mga kababayan, share muna po ninyo yung ating programa. Ngayong umaga, may 668 na. Sana dumami rin yung ating live ngayon, yung manonood sa atin. Share muna po ninyo. And itong ating programa ay atid sa inyo ng ating mga magagaling na products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Yan. Pinapahid lang po sa mga pulses. Pag pinahid ninyo sa mga pulses at doon kung ano yung nararamdaman ninyo, makakaramdam kayo ng kaginhawahan. Try po ninyo, lalo ngayong panahon ng mga viruses, kailangan i-boost ninyo, mga kababayan, ng inyong immune system. Iyon ang panlaban, malakas na immune system. Di ba? Pahid lang, hindi siya iniinom. Twice a day, gamitin po ninyo. Napakaganda ng epekto. Organic siya. Galing po sa gawa sa Malaysia, dumaan sa nanotechnology. Ginawang cream. Yung ingredients niya, 11 powerful herbs, mga kababayan. Itong ating programa ay atid din sa inyo ng Automax. Yung gustong bumata, anti-aging po ito. Revitalizing serum. Yan. Try po ninyo magpahit nito sa mukha. Twice a day, mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. At din ito sa inyo, mga kababayan, ng Arkson Design and Build Company. Yung gustong magpagawa ng bahay, contact po ninyo yung aking anak na architect. Riz Maravillas on Facebook. Contact number po niya, 0977-098-2884. Nakita po ninyo yung sa timeline ko, yung mga designs niya. Mga actual po yon na projects niya. Nakikita po ninyo yung mga actual projects niya. Alam po ninyo, talagang ako sana yung arkitekto eh. Yung dream ko po, hindi maging broadcaster. Yung pangarap ko po, mga kababayan, nung ako maliit pa, kasi magaling din ako ganyan-ganyan. Mag-sketch, magaling ako niyan. Kaya lang, nang makita ko po kung magkano yung mga gamit, sabi ko, napakamahal pala yung mga pens. Nung college ako, mga kababayan, nangihingi nga ako ng papel. Sabi ko doon sa mga kaibigan ko, bigyan ninyo ako ng papel, tapos tumabi kayo sa akin. Yung kung anong sinusulat ko, sabi ko, huwag lang isama yung pangalan ko. Tumabi kayo sa akin. Papel tapos ballpen, hindi kaya ng tatay ko bumili ng papel at ballpen. Nangingi lang ako. Sabi ko, wag na akong mag-arkitekto. Hindi kaya. So yan po, mga kababayan, ang naging result. Nakita ko sa anak ko, sabi ko, magaling ito. You will be an architect someday. Prinogram ko na yung isip niya. Ayun! Naging architect nga. So, mga kababayan, isa pang napakagandang product. Ito po. Maraming salamat sa mga nag-order sa amin. Kung ito po, totoong rose siya. Eternal preserved roses ang tawag niya, mga kababayan. Preserved. Ang gandang pangregalo sa mga kuwampo ninyo, mga mahal sa buhay, birthday, wedding anniversary, regalo po ninyo. Kung hindi, gawin ninyong lamp sa kwarto ninyo. Di ba?
So, yan po, mga kababayan. 900, ilan na ba yan? 905 na yung nanonood sa atin. So, maraming salamat po sa panonood ninyo. Meantime, dito muna tayo sa inyong mga initial reactions. Dali lang po, hanapin ko muna. Dali lang po Hanapin ko muna yung okay na. Si Imelda Misias, good morning po, Sir Dan, watching from Dubai. Stay safe po and keep healthy. Maraming salamat po sa inyo. Si Elizabeth Gono, good morning po, Sir Dan. Magandang umaga po. Nick Borromeo, Kuya Dan, bistado na ang WHO. Binawi na nila na di daw pala okay ang mag-mask pag nag-exercise. O, nakita ko yon, sinare ko nga. Tapos may comment ako doon. Kasi po, nabuking sila. Nang mabuking, kung ano nangyari ito nasisira tayo. So, gawa tayong advisory, sponsored pa. Kala ninyo, mauuto ninyo kami? Hindi ninyo kami mauuto. Marami na rin, mga kababayan, yung mga nakakaalam ng panloloko po nila. Noria Abe, hello po, Sir Dan. Watching here in Canlubang, Calamba, Laguna. Si Orel Sarem, magandang buhay po, Sir Dan. Umalis na ba kayo sa YouTube? Hindi pa man po ako umalis. Pero pag halimbawa, lagi akong... Saan kaya pwedeng lumipat? Pag lagi tayong, pag-iinitan, kanila na to. Di ba? May mga strategy po kaming iniisip. May lilipatan na kung sakali. May lilipatan na tayo kung sakali. Kasi kung ayaw nila ng tawag dito, totoong balita, di okay. Paano kontrolado po tayo? Itong mga social media po, kontrolado ng mga elite. Mayayaman sila eh. They control everything, mga kababayan. Cecilia Verdad, good morning po. Gustong-gusto kong makinig po sa mga topics ninyo. Keep it up. Marami akong natututunan. Troy Jason Saril, watching from Antique. Godspeed. More grace to all of us. Kia Cruz. Good morning, Sir Dan. God bless sa inyo at sa buong niyong pamilya. Remy Collins, nabuking na po sila sa kanilang kalukuhan. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ganun po yon, mga kababayan. You can fool some of the people some of the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool all the people. Hindi all. You cannot fool the people all of the time. Hindi man pwedeng lukuin yung mga tao. Paulit-ulit na lang. Manuelo Norberte, good morning, sir. Tagahanga niyo po ako dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Lagi ko pong sinishare sa mga kaibigan ko po, mga topic nyo. God bless you po. Maraming salamat. Phil C4, magandang umaga. Si Tasi Boy, 63, Inigo. Sir Dan, good morning. Live na kayo ngayon. Lagi talaga ako nakasubaybay sa inyong programa. God bless po. Hindi pa sana ako magla-live. Kaya lang, sabi ni Mrs., mag-live ka na niya. Kahit nasa dentist sana ngayon si Mrs., hihintayin ko eh.
Agnida Bagsyo, happy to see you again, Sir Dan. Tess Balborias, good morning, Sir Dan. And Kuya Chilon. Nancy Pantiori, good morning. Clint Tabornal, Sir Dan, long time no see. Almost 1 week tayong nawala. Daniel Nicodemis, sabi ni Kong Lito Atienza, natural-born Filipino daw si Gabi Lopez, pero sa Amerika pinanganak. Pwede ba yon? Natural-born Filipino, in blood. Ang pinag-uusapan dito, citizenship. Hindi naman natin kini-question yung dugo niya. Pinoy ang dugo, Lopez nga eh. Kaya lang po, ang pinag-uusapan dito, citizenship. Tama? Oh, ngayon, dalawa yung citizenship niya, dual. Filipino, American. Oh, ngayon, kasi ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, yung inyong yung kanyang saan ka ba loyal? Hati yung loyalty niya. Paano yon? Di yon pwede. Ang hati ang loyalty. Kasi napaka-importante yung media. You're shaping the minds of the Filipino people. The influence of the media to the minds of the Filipino public, napakahalaga po yon. Kaya nga tayo ganito mag-isip, mga kababayan, dahil napakalakas ng influence ng mga dayuhan sa atin. Because, yung nangyari sa atin in our history. That is why, mayroon tayong tinatawag na colonial mentality. Wala tayong loyalty sa ating sariling bayan, pati sa ating sariling dugo. Wala. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga po, sa issue nung injection, asan yung pagiging makabayan natin doon? Wala. Yun nga nakakalungkot po eh. Lalo pa kung yung mga nasa media shaping the minds of the Filipino public, influence ng dayuhan. That's the reason why it is provided in our Constitution na pag media, dapat 100% ownership Filipino citizen. Yun ang rason yun ng mga framers po niyan. O ngayon, lumabag siya. O di, ito na yung consequence. Yel Blan, hello po, narinig ko na naman po kayo, lahat ng lumalabas na gamot ngayon nasa FEI contents. Pinag-iinitan ng mga ulupong, takot silang masapawan, gago talaga itong si Doke. Alisin na dapat. May kaso sa ombudsman, kakasuhan pala, pinaimbestigahan pala, wala pa mang kaso. Advance tayo. Nere responde, Sir Dan, ang tao kapag nagsisinungaling ang sinasagot sa mga tanong, kapag naiipit na po sa tanong, hindi ko alam. Di ba ganon si Cain nang tinanong siya ng Diyos kung nasaan si Abel? Nakuha ninyo. Nakuha ninyo ang ugat. Ken Valerio, good morning, sir. Nakalata na ang ombudsman, sana ang Pangulo rin. Bonggacious Coyano, good morning, Sir Dan and family. Angelina Fernandez, watching from San Diego, California. 1,400 na po. Share lang po ninyong i-share. Jerry Mel Ermino, Sir Dan, good morning po. Nagwala po si Congressman Atienza. Nagalit kay Congressman Marcoleta. Di raw kailangan ang ebidensya. Ang importante, marinyo ang ABS-CBN.
Siyempre naman, si Kim, yung anak na nandiyan dyan, siyempre, i-defend niya yung company kung saan nagtatrabaho yung anak niya. Tawag doon, personal interest. May personal interest siya. And it is a conflict of interest kasi nasa public office siya. Ganon lang yon. At pati si Lito Atienza yata, may program yan dati noon. Di ba? Yung Maynila. Orlando Vergara, paano po kayo makontak para maka-order ako ng product po? Bakit di kayo nag-live 2 days, nag-aalala tuloy po ako? Ganito po. Dumiritso po kayo, yung mga inquiries. Dumiritso na lang po kayo sa aming Facebook account. Kasi dito, hindi man namin masagot. Dante Maravillas Facebook account. Nandun yung, yung profile pic. Kasama ko si Mrs. Saka si Sir Nasiri, yung may-ari ng company, RF3 World. Kung hindi, doon sa Dante Maravillas page ko, blog, Dante Maravillas blog. Pwede din sa Nostra Dante para masagot namin kaagad. Felipe Quiros, palay ko dapat na tayong kumalas sa WHO para makadiskarte tayo sa sarili natin, para makakilos ng maluwag ang mga health experts natin na walang intervention. Larry Isguera, shout out po kay Pre Pio, Paring Pio Di Tomas from Jensan. Leonor Conors, tumpak, personal motive and interest po. Mayaya ka naman, Lito Atienza. Alam namin, may programa ka din dyan noon. Iwan ko ngayon kung mayroon pa. Yung Maynila. Tapos yung anak mong si Kim, nandyan nagtatrabaho. Kuhan mo na lang, sipir mo na lang yung bibig mo kasi nakakahiya. Felipe Quirios, palagay ko dapat na tayong... Ay, nabasa ko na yun Bong Castillo, Sir Dan, pabati naman po ng tatay ko, Mr. Rinaldo Castillo. Palagi po kaming nanonood sa inyo. Nakakawala po ng stress ang mga impormasyon nyo. Mabuhay po kayo and God bless. Nick Borromeo, conflict of interest, bawal yon. Yung si Lito Atienza. Ngayon po, nawala na yung hiya ng mga public officials. Nawala na. Yun ang nawala. Marife Garcia Duma. Good morning, Sir Dan and family. And good morning to all watching. Me and my family miss you. Enjoy watching. Hi to all my koyas. Si Malo Padisyo dyan sa Taiwan. Magandang umaga. Si Phil Hernandez dyan sa California. Si Leonor Conors. Julio Sermona, good morning Sir Dan, tuloy lang ang trabaho na may pusong makabayan. Wake up po, Maharlikan Sinofirians. Nilda Andaya, Sir Dan, dual nga ang citizenship ni Lopez pero makikita mo na talagang ginagamit lang ni Lopez ang Pinas para kumita. Pero doon sa USA siya nagbabayad ng tax at complete pa ang sama niya. Yon, nabuking yon sa hearing. Pati yung travel, yung passport niya, yung passport niya, mas marami yung gamit ng green passport. Ano niya talaga. Pagkatapos, ang slogan niya, in the service of the Filipino people. Lati-lati, Sir Dan, sana dito sa Soksargen, mapasayo sa isang radio station. Ito sa Ratrat Rapido, kay Rapido Bing, Kausing Linde. Mikey Rosero,
Sir Dan, bakit hindi ka po nag-live 3 araw? Yun na nga po, naputol yung yung fiber optic ng PLDT. Antogs Antang, pakibati naman po yung tagapanood mo sa San Isidro, Bonillo, nasa Fairview. Kasama ang labs niya, taga-subaybay niyo po rin, Sir Dan. Si Rodali from Taiwan, good morning. Chi de Los Santos, Sir Dan, yung program ni Lito Atienza na Maynila sa GMA po, ay, sa GMA po yun ba? Watching from Pattaya, Thailand, thank you po and God bless. Yung anak niya, nasa, si Kim, sa Kwan pala yun, GMA pala yun. Flor de Lisa, this late, Sir Dan, bakit wala ka po several days? Yun na nga po. Akin ito, Sir Dan, naghanap ng pondo si President Duterte para daw pambili ng transistor radio para ipamigay sa mga malalayong lugar para makahabol sa klase. Alam po ba ninyo, dito sa amin, dahil dito sa distant, anong tawag dito? Online classes, na-depress yung isang grade 8 dito sa amin. Na-depress. Taga Santo Domingo, Albay. Ang Santo Domingo po, siya yung bayan, mga kababayan, kung saan yung famous Sarong Banggi composer pinanganak. Sarong Banggi sa Igda, at napakinggan na ninyo yun? O taga doon, yung composer ng Sarong Banggi, the famous Sarong Banggi local song, mga kababayan, yung isang taga roon, just the other day, na-depressed. Ang kwento po ganito. Yung isang kaibigan niya, magpapakamatay na sana. Yung kaibigan niya. Itong nagpakamatay, pinigil yung pag-suicide ng kanyang kaibigan. Inadvisean, huwag ka niya magpakamatay. Napigil nga eh. Yun pala, may plano rin yung nagpigil na magpakamatay yung kaibigan niya. May plano rin na mag-suicide. Siya yung natuluyan. Mga kababayan na mamatay, natagpuan na lang nakabitay, nakabitin doon sa isang bahay kubo. Kasi po, mga kababayan, napakahirap ng buhay nila. Ngayon, narinig niya na kailangan niyang bumili ng cellphone na may camera para may Facebook, para may video call, yung internet connection pa noon. You see? Hindi na kayanan. Kasi sinabihan siguro ng magulang, di natin anya kaya. Parang ako noon, mga kababayan, na parang sinukluban ng langit at lupa nang sabi ng tatay ko, hindi ka na anya mag-aaral ngayon. Hindi ko na kaya kasi yung kupra, wala na tayo. Tag-init. Dito ka na lang, anya, mag-araro ka. Para akong sinukluban ng langit at lupa. Sasabog yung utak ko. Ang ginawa ko, nagtatakbo na lang ako. Kwento ka na sa inyo. Nagtatakbo na lang ako para pawisan ako at makapag-isip ng maayos. Mabutit, ganun yung aking reaksyon noon. Pero ito'y dumilin. Mga kababayan. Ingatan ninyo po yung mga bata, lalo pang may mga pangarap sila. Lalo't pag mahirap, siyempre nangangarap kang makaahon ka sa buhay. And you know, fully well na napakahalaga yung edukasyon. Pag hindi ka nakapagtapos, yung chances mo na umangat sa buhay, very slim. Pero hindi naman lahat nagsipagtapos, umangat sa buhay.
May mga hindi rin nakapagtapos mga kababayan, si Unerte, naturuan ng maayos, based on actual experience, naging maayos yung buhay. Pero kukunti lang silang ganon. O ngayon, because of that mga kababayan, nag-suicide. Kaya nga sabi ko, i-lockdown niyo pa, ituloy-tuloy lang ninyo ang lockdown, magkakaubusan na tayo nito. Ano ang cause nitong online? Because of the lockdown, because of fear, unnecessary fear of COVID. Naniwala tayo kasi sa panloloko nila. At ang nakakalungkot, yung ating Pangulo po, kaya nga po, tulungan ninyo ako sa panalangin sa ating Pangulo. The key, mga kababayan, is a changed mind of the President. Pag hindi nagbago ang posisyon ng President, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy na ito. It's not only the economy that will collapse. It is the government that will collapse. And the globalists will take over, mga kababayan, very, very soon. And we will be, all of us, will become slaves. Marami pang hindi naniniwala sa aking sinasabi. Okay lang po yon. Magmasid po kayo. Magmasid lang po kayo. Kaya lang, baka kasi po sa kamamasid ninyo, it will be too late. As I was telling you, napakasama ng epekto po ng lockdown. It resulted to suicides because of depression and hopelessness. Ila pa. All because of false belief, mga kababayan. Maling paniwala in the fear of unknown. Natakot tayo, ayaw tayong lumabas. And many people all throughout the world and here in the Philippines, they are convinced. Hello po. Opo, ano po yun? Oo. Ano po yun, sir? Kasi live ako. Hello po. Ano po? Ano sadya mo? Oo. Ano yung reaction po ninyo? COVID? Sige. Sige na po. Ano yung reaction ninyo sa COVID? Hello po. President, God bless, good morning. Tungkol ba yung sinabi ng kon ba? Tungkol sinabi ng mayor ng Cebu. Tapos sinabi niya dapat i-stop yung testing. Okay ba yun? Testing? Yung mass testing? Nagsabi? Yung mass testing po, yung minimin po ninyo? Roger. Maganda yon. Kasi po, ang dapat mong itest, yung may symptoms. That is the normal Yes, sir. thing na dapat ginagawa. I-test mo yung may sakit. Yung walang sakit, bakit mo ititest? Kung ikaw ba'y walang sakit, pumupunta ka sa doktor para magpagamot, magpa-diagnose, wala ka man nararamdaman. Hello?
Hello po. Hello. Di ba hindi? Di ba hindi man tayo pumupunta sa doktor? Other than, may tinatawag na yearly general Yes, sir. check-up. Good morning. Hello po. Yes, sir. Ano po yung iba mo pang reaction po? Tuloy mo lang. Yung ano ba, sir? Yung kay Pabunan, sir. Sige po. Dapat sana, sir, ano yan tinuloy yan dito. Nag-intensify sila na maging, Ganito kasi, alam mo, nadidistract ka kasi nakikinig ka sa sarili mong boses. May monitor ka kasi, tapos delaying umaabot na delay sa monitor mo. Ituloy mo lang yung reaction mo. Yung kay Pabonan, ano sabi mo? Hello? yes, sir, yes, sir. Ano sabi mo yung kay Dapat Pabonan? in-intensify nila yung pag ng COVID dito sa kuhan. Yung Pabunan ba, sir, antiviral injection, dapat in-intensify nila yun. Yun nga ang nakakalungkot. Yun ang pag-usapan natin mamaya. Yun ang kakalungkot na pangyayari dito sa atin. Okay po. Yung bihira kasi, sir, Apo. in-intensify nila dito sa atin, yung mga basic lang masyado. Yung mga cure, wala. Yun na nga po. Ano pa po? Wala na. Yes, sir. Yun lang muna sa ngayon. Sige pa. Maraming salamat. Association dito, sir, ng mga professional second lieutenant ng Papalpa, sa buong Visayas, Mindanao. Nasa Cebu ka ngayon? Sino yung mayor ng Cebu? Kinontra niya pala yung mass testing. Hello po. Sino yung mayor ng Cebu? Hindi kami nagkaintindihan nito. Anyway, mga kababayan, siguro simulan na natin. Simulan na tayo po ng ating pag-uusap. Mamaya naman yung ibang mga reactions po ninyo. So, yun po yung ating masasabi doon na tumawag. Mabuti naman pala. And we are winning. Kasi po, mga kababayan, pati sa Palawan, yung governor ng Palawan, ay mayor yata yon or governor. Parang governor. Sabi niya, huwag kanya kayong matakot. Kasi yung virus na to, itong COVID na to, hindi man ito deadly. Mas deadly pa niya yung tuberculosis. Yung TB, mas deadly, buti naman. Mabuhay po kayo, Palawan Mayor. Mabuti na sumpungan ninyo ang katotohanan that this disease is just a created virus. Pinangalanan lang nila ng bago, mga kababayan. And the Cebu governor, ganon din ang kanyang paniwala. And we are multiplying, mga kababayan. Kasi nakikita naman natin sa mga reactions ng tao, and this time, it's a good news, pati pala yung Cebu Mayor, kontra na sa mass testing. That is nice. That's good. Siguro, mga kababayan, na-discover niya kung ano ang motibo ng mass testing. Alam ba ninyo, mga kababayan, kala ninyo tutulungan tayo ng mass testing? Hindi po. I-drain lang po niya ang ating resources. Uubusin nila yung ating resources kasi yung mass testing, yung kits po, sila yung supplier. The elite, globalist elite. Through their companies,
They're the ones supplying us and all nations of the world. That is why they're pushing for mass testing in every country. And to justify the lockdown, kasi pag nag-mass testing, mga kababayan, dadagdag yung positive kuno. That is part of the strategy. That is part of the script to justify the lockdown. Then, mga kababayan, pag laging dumadagdag yung positive, you will be scared to death. So that, as they offered the solution of vaccine, kasi hindi ka makalabas eh. Laging extended yung ECQ, GCQ, MGCQ. Hindi ka makalabas. Kanina nga may nakita ko, nagpapalabas sila ng mga statistics. That is part of the script po. Pag naniwala kayo sa mga statistics nila, doctored statistics, then you will fall. You fell. Mga kababayan, to their trap. You are trapped. Ganon katindi po ito. At tayo'y natutuwa, mga kababayan, kasi we have that information na yung Cebu, they refuse the mass testing. Kaya yung mga nagagalit sa atin, kung gusto po ninyo magpa-test, di magpa-test kayo. Nagagalit sa atin. Parang sinasabi nila na bakit kinukontra ko raw. Hindi kasi ninyo alam yung motibo nila. May maitim po silang balakin sa mass testing. Hindi kasi ninyo alam yung script. Kung alam niyo yung script, never kayong poposisyon sa kanilang on their side. You'll never. Kung alam lang ninyo, mga kontra sa mga sinasabi ko rito, kung ano ang plano nila sa buong mundo, iwan ko lang. Hindi kasi ninyo alam. Hindi ninyo alam kung sino yung nasa likod nito. Ang akala ninyo, WHO, yung nakikita lang ninyo. Si Bill Gates lang ang nakikita ninyo. Si George Soros. Si Tedros. Yun ang nakikita ninyo. Kasi sila yung nasa printira. Kung yung nasa likod kilala ninyo, iwan ko lang. I have to tell you, andiyan na si, I have to tell you that this is a war against the human race. Kaya nga dapat sana tayong mga tao, we have to unite. Ang problema po, tayo pa yung nag-aaway-away sa isyong ito. We have to unite against our common enemy. Our enemy is not human. Hindi po tao. Kaya lang, baka i-delete na naman ito. Sige na. Baka i-delete na naman, mga kababayan, itong ating, itong video natin, pag sinabi ko kung sino yung nasa likod nito, mga kababayan. So, ngayon, dito tayo sa... Di na nagpasundo yung misis ko po. Kasi sabi niya, oh, naka-face mask siya, ha? Nakasli yung ilong.